Isa pong kilalang market strategist na si Steph Iscripto ang naglabas ng nakakagulat na pahayag na may kinalaman kay XRP. Ayon po sa kanya, nagkaroon ng higit sa 1.5 billion XRP payments sa loob lamang ng 24 hours. Tinawag niya itong napahalagang sinyales ng muling pagbangon ng network momentum. Para kay Steph, ito ay indikasyon na muling kumikilos ang mga malalaking institution gamit sa XRP sa mga cross-border payments at saka settlement system. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, ang ating unang tanong ay bakit malaking bagay ang 1.5 billion XRP payments na ito? Sabi po rito ay crypto analyst Steph Iscripto has highlighted a major development for XRP, indicating over 1.5 billion XRP and payments within just 24 hours. He described this as a major indicator of renewed network momentum, suggesting that large-scale institutional activity is likely driving the surge. Yan, paliwanag po natin yan. Ang dami daw ng 1.5 billion XRP transactions sa loob ng isang araw ay napakalaking pangyayari. Ibig sabihin nito ay bumabalik po ang malalaking galaw sa network. Hindi ito gawa ng mga retail traders, kundi ng mga institution na muling gumagamit ng RippleNet para sa mabilis at murang international transfers. Kapag tumataas po ang volume ng ganitong kalaki, nangangahulugang lumalakas po ang aktual na paggamit ni XRP sa totoong ekonomiya. Kaya sa market impact, ang ganito pong transaction ay karaniwang nauuwi sa pagtaas ng demand at presyo dahil pinapakita po nito ang aktibong adoption ng malalaking kumpanya sa XRP ecosystem. Ano naman po ang ibig sabihin ng institutional activity na ito? Sabi po rito ay according to Steph, the sudden rise in transaction volume cannot be explained by retail movement alone, indicating that bigger players are once again using XRP for settlement and cross-border transactions through RippleNet and related payment systems. Paliwanag po natin yan. Para daw po kay Steph, hindi raw kayang ipaliwanag ng retail volume ang biglaang paglobo ng mga transaction. Kaya malinaw na ang mga malalaking institution ang muling gumagamit kay XRP para sa settlement at saka liquidity transfer. Ang ganitong galaw ay karaniwan pong sinyalis ng pagbabalik ng tiwala sa network ni Ripple. Kapag ginagamit ulit ng mga bangko at remittance companies sa XRP, tumitibay po ang posisyon nito bilang real-world asset sa global finance. Sa market impact, ang institutional volume ay karaniwang nagtutulak ng matinding rally dahil ito ay nagpapakita ng long-term confidence mula sa mga malalaking capitalist. Yan, or kapitalista. Paano po nito pinatutunayan ang lumalawak na paggamit ng XRP? Sabi po rito ay he noted that such spikes in payment activity demonstrate XRP's growing adoption in real-world use cases, particularly in institutional payment corridors. This development, he said, reinforces XRP's strength as a digital asset designed for liquidity and large-scale financial operations. Ano nga bang ibig sabihin yan? Ang mabilis daw po na pagtaas ng payment activity ay ebidensya na mas marami na ang gumagamit kay XRP sa totoong mga transaction, lalo na sa mga institutional corridors kung saan ginagamit siya sa pagpapadala ng pera sa pagitan ng mga bansa. Para kay Steph, pinapatunayan nito na si XRP ay hindi lang speculative token, kundi isang digital asset na may aktual na gamit sa liquidity management at saka malaking financial transfers. Kaya sa market impact, habang tumataas po ang real-world utility ni XRP, mas nagiging matatag ang kanyang presyo kahit sa panahon ng market correction. Ano naman po ang sinasabi ng market structure ni XRP? Yan, sabi rito ay Steph provided detailed insight into XRP's technical outlook, noting that while the asset recently pulled back slightly from the $3.09 mark, it remains above crucial support levels. Ayan, meron po siyang technical analysis dito. Yan, sa kanyang technical analysis dito ay pinaliwanag po ni Steph na kahit bagyang bumaba si XRP mula po sa presyong $3.09, nananatili pa rin siyang nasa itaas ng mga critical na support levels. Ang ibig pong sabihin nito ay hindi pa tapos ang bullish momentum. Ang ganitong uri ng pullback ay normal
normal lamang po bago magsimula ang panibagong pagtaas. Habang nasa itaas ng support sa XRP, nananatiling malakas ang kanyang trend. Sa market impact, kapag patuloy po na pinanghahawakan ng market ang support levels, posible itong maging launching pad para sa panibagong rally. Sunod na tanong ay bakit po ba mahalaga ang 200-day moving average ni XRP? Yan, ipinakita po ni Steph na si XRP ay nasa itaas pa rin ng kanyang 200-day EMA na nasa presyong $2.62 at ang kanyang SMA ay nasa $2.56. Ang ganitong posisyon ay karaniwang senyales ng matatag na long-term uptrend. Kahit may short-term consolidation, nananatiling buo ang structure ng kanyang trend. Ang ganito pong sitwasyon ay madalas makita bago ang isang major bullish continuation. Kaya pagdating po sa market impact, ang mga long-term traders ay madalas magdagdag ng position kapag nasa itaas ng moving averages ang presyo. Kaya pwede pong magsimula muli ang malakas na pag-akyat. Saan naman matatagpuan ang malakas na support zone ng XRP? Sabi po rito ay he also observed that the $2.70 range continues to serve as a strong support zone, where XRP has repeatedly rebounded in recent weeks. This consistency, combined with surging payment volume, supports the argument that XRP could be gearing up for another move higher. Yan, paliwanag po natin yan. Ayon po kay Steph, ang $2.70 na range ay nagsisilbing malakas na support zone kung saan ilang beses nang tumalbog dito pataas sa XRP. Ipinapakita po nito na maraming buyers ang handang pumasok sa presyong ito. Kapag pinagsama ang consistent na support at tumataas na payment volume, malinaw na naghahanda sa XRP para sa isang potensyal na breakout. Sa market impact, ang consistent rebound sa support ay bumubuo po ng confidence sa mga traders na at nagsisilbing trigger ito para sa susunod na rally cycle. Paano naman po nakakaapekto ang galaw ni Bitcoin sa sentiment ni XRP? Yan, sabi rito ay he link this renewed activity to broader market optimism, noting that Bitcoin's climb near its all-time high of $122,000 and improving sentiment in the crypto sector have created favorable conditions for assets like XRP. Paliwanag po natin yan. Iniuugnay po ni Steph ang pagtaas ng XRP payments sa positibong galaw ng buong crypto market. Habang umaakyat po si Bitcoin malapit sa presyong $122,000, nagiging mas positibo ang sentiment sa buong industriya. Dahil dito nakikinabang po si XRP bilang isa sa mga top-performing altcoins. Kapag malakas po ang tiwala ng market, mas maraming kapital ang dumadaloy sa mga project na may matibay na base tulad ng XRP. Sa market impact, ang sabayang pagtaas ni Bitcoin at XRP ay karaniwang indikasyon ng panibagong altcoin season na posibleng magtagal hanggang fourth quarter. Ngayon ay ano naman ang sinasabi ni Steph tungkol sa fourth quarter outlook ng XRP? Sabi po rito ay Steph believes that fourth quarter has entered a more bullish phase with rising confidence across digital markets. He also mentioned ongoing ETF filings for XRP, interpreting them as signs of institutional commitment to the asset's long-term potential. Yan, naniniwala daw po si Steph na ang fourth quarter ay nagsimula na sa mas bullish na yugto. Marami pong investors ang muling nagiging kumpiyansa or confidence sa digital markets. Dagdag pa rito, may mga patuloy na ETF filings para kay XRP na nagpapakita ng seryosong commitment mula sa mga institution. Ang mga filing na ito ay nagsisilbing kumpirmasyon na mas nakikita ng mga malalaking kumpanya ang long-term value ng XRP. Sa market impact, ang ganitong institutional commitment ay kadalasang nagdudulot ng sustained growth at mas matatag na presyo kahit matapos ang hype cycle. Ano naman po ang sunod na target price ng XRP? Sabi po rito ay Steph emphasized that XRP's ability to stay above the $3 mark will be critical to sustaining its upward trend. Should payment activity remain consistent and technical indicators hold firm, he expects XRP to test the $3.30 resistance level soon. Yan, binigyang diin po ni Steph na ang pananatili ng XRP sa itaas ng presyong $3 ay napakahalaga para mapanatili ang bullish trend.
Kapag nananatiling mataas ang payment activity at matibay ang mga technical indicators, inaasahan niyang susubukan ni XRP ang $3.30 na price level sa lalong madaling panahon. Kapag mabasag po ito, may posibilidad na umabot po sa bagong all-time high bago matapos ang quarter. Sa market impact, ang pagbagsak po sa $3.30 ay maaring magbukas ng bagong bullish phase na pwedeng magtaas sa presyo lampas sa $4 sa fourth quarter. At bilang panghuli, ang opinion ko naman tungkol dito ay sa kabuuan ang sinasabi po ni Steph is Crypto ay malinaw. Hindi pa game over sa XRP, bagkus nagsisimula pa lang ang kanyang bagong laro. Ang kombinasyon po ng 1.5 billion XRP payments, matatag na technical structure at ang lumalawak na institutional adoption ay nagpapakita ng malakas na potensyal sa hinaharap. Pero bilang mga traders at investors, mahalaga pong manatili tayong disiplinado at hindi po tayo padala sa hype. Si XRP ay muling nagpapatunay na siya ay may tunay na gamit sa global finance at hindi lang basta speculative asset. Kung magpapatuloy po ang ganitong momentum, malaki ang tsansang makakita tayo ng bagong all-time high bago po matapos ang taon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Maraming salamat sa panonood.